Ay mga boss, magandang araw po ulit sa ating lahat. Ang gagawin po natin ngayon aayusin po natin yung brake nitong XRM 110. Bali 2003 model po ito. Bali ang problema po kasi nito mga boss, yung brake dito sa harap. Bali yung kanyang brake pad pudpud na. Ang gagawin po natin, papalitan po natin ng bago ito. Tsaka lilinisin po natin yung kanyang brake caliper. Bali, nakabili na rin po tayo ng bagong brake master tsaka yung kanyang brake fluid. Ito na lang po ang ating aayusin. May nabili na rin po tayong bagong brake pad. Ikakabit na lang po natin. Tsaka ituturo ko po sa inyo kung paano po magkabit. Napakasimple lang po. Kung gusto nyo po ang mga ganitong klaseng video, huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe. Tsaka pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video po natin gagawin. Sige po, simulan na po natin. Mga boss, bali ang gagawin po natin, tatanggalin po natin itong bolt dito, tsaka itong nut dito. Bali dito sa harap, gagamit po tayo ng open wrench tsaka backrest na size 14mm. Tsaka dito sa harap, bali size 17mm na open wrench. Tatanggalin po natin ito para mahugot po natin itong gulong. Bali ito po mga boss, kitang kita nyo naman po, bali stock pa po ito, 2003 model, kaya ganito na po itsura ng kanyang brake pad. Bali ang gagawin po natin, papalitan po natin ng bagong brake pad. Bali ito po, bali ang bili po natin dito 100 pesos. Tsaka ikakabit po natin, tatanggalin lang po natin dito, ito po, tsaka itong bolt, tapos ito. Bali mahuhugot na po yan. Tsaka ito po, itong pin na po. Bali itong pin na ito tatanggalin po natin para mahugot po natin yung kanyang brake pad. Gagamit po tayo ng size 12 po ata pin wrench. Napakahalaga po mga boss na pag may motor kayo, meron po kayong mga tools tulad po nito, kahit yung mga basic lang po, yung mga size 12 tsaka size 14 tsaka yung mga basic tools lang po para kunwari may mga kaunting sira, magagamit po natin po ito. Bali hindi pa po ito na natatanggal, ngayon pa lang po, 2003 model, XRM 110 bar. Bali ito po yung kanyang first version po ng XRM. Yung mga tinanggal po nating mga bolt tsaka yung mga pyesa pong tinanggal natin, itabi po natin ng maayos para po pag kinabit na po natin makikita po natin, tsaka di po nakakalat lang po, tsaka di po sila mawala.
Balik po muna natin yung ano para may pang ano po, may pang pigil po. Ang galing mo talaga, bright ka. Kasi tatanggalin po natin ito. Gamit po tayo ng size 8 na open wrench. Medyo matigas na po. Bali mga boss, natanggal na po natin yung kanyang brake pad tsaka yung caliper. Napakatigas tanggalin kasi yung pin niya napudpud na yung kanyang thread. Bali ang ginawa po natin, sinilsil na lang po natin yung ano gamit nito para matanggal. Gagawin po natin ngayon, tatanggalin po natin ito, tsaka lalagyan po natin ng grasa, tsaka itong yung kanyang piston, itatanggalin po natin yung dalawang piston, tsaka lilinisin po natin. Bali mga boss, tatanggalin po natin itong dalawang piston kasi lilinisan po natin. Iwasan po natin magasgasan po dito banda kasi para po smooth pa rin po yung play ng kanyang piston. Okay lang po kahit dito natin siya hilahin. Mas maganda po kasi kung nagana yung kanyang brake, para pag every time binibrake po natin, tinutulak na po papalabas yun, para madali po natin kasi po sira po yung ating yung brake, kaya mano-mano po natin siyang tatanggalin. Bali titiisin lang po natin. Tiis lang po, bali dahan-dahan lang po natin hugutin ito. Importante po kasi na dapat malinis po natin ito para po yung pag in time na kinabit na po natin yung kanyang brake pad, maganda po yung kanyang play. So bali mga boss, itong caliper nalinis na po natin, tsaka naibalik na po natin yung piston. Bali ang ginawa po natin, nilinis po natin yung piston, tsaka tinanggal po natin yung mga dumi doon sa loob. Tsaka ang gagawin po natin, kakabit na po natin itong ating biniling brake pad. Mas maigi po na lagyan po natin ng grasa itong part na to para po madulas siya, para in time na ginagamit po siya, maganda po yung kanyang play. Alas man ang bunga mo. Sa pagkakabit po nito, kung paano po natin siya tinanggal, ganun din po natin siya ibabalik. Ito lang po pagkabit yan mga boss. Bali una po natin ito, nalagyan na po natin ito ng grasa para maganda po yung kanyang play. Ganyan po. Tapos unahin po natin ito. Bali may lock po kasi ito. Ito po. Bali pag naipasok po natin ito, bali magla-lock po yan dyan. Ito po. So ganyan po. Tapos ito, bali ang pagkabit po nito, bali ito po nakatuon po dito para guide po yan siya. So ganyan lang po. Tapos balik po natin itong pin. Yung pin po kasi natin, bali na pudpud, hahanapan na lang po natin ng bago pag nakabili na po tayo. For the meantime, ito lang po muna yung gagamitin natin. Ito lang po, babalik lang din po natin kung paano po natin siya tinanggal. Ganun din po ang pagbabalik po niya. Bali for the meantime lang po ito para po magamit po natin. Tapos pag nakalugar po tayo, hahanap po tayo ng ganitong klaseng pin. Para permanent na po ito. Kasi ang nangyari po kasi sa katagalan niya kinalawang na, tsaka mahirap na siya tanggalin. Ang ginawa po natin pinukpok po natin ito hanggang sa matanggal.
So, ganun lang po. Ayan. Bali, kakabit na po natin ito. Sabi ko nga po kanina, yung mga gamit po natin na tinanggal, iligpit po natin para kung in time na ibabalik po natin, hindi po tayo mahirapan. Baka po kasi pag nakakalat lang, baka po mawala. Sana mga boss, nasubaybayan niyo po yung ating ginawang video. Maigi po na kada siguro mga 3 buwan pag palagi natin ginagamit yung ating motor, chine-check din po natin yung ating caliper. Tsaka chine-check po natin yung ating brake. Hindi lamang dito sa harap, pati na rin po doon sa likod. Tutok mo dito, kuya. Dito po sa caliper may washer po kasi ito. Ganyan po. Tsaka itong bolt. Ang klaseng bolt po ito, may butas po ito para dito po dumaan yung ating brake fluid. Tapos pag naikabit na po natin ito, i-bleeding po natin ito para makita po natin kung gumana yung ating ginawa. Dapat may ginagawa po tayong maintenance dito sa ating mga motor, tulad nitong brake. Hindi po natin dapat hinahayaan na hindi nagana ng maayos yung atong brake, kasi napaka-importante po ito, lalo na pag araw-araw natin ginagamit yung ating motor para po sa safety po natin. Bali yung ating brake pad mga boss ay nabili po natin yun ng 100 pesos. Ito po yung dati niya, yung stock niya. Hindi pa siya medyo pudpod, kaso lang po kailangan na po natin itong palitan kasi luma na po ito. Tsaka may kalawang na po. Kabit na po natin yung ating gulong. Tsaka itong ating speedometer mga boss, dapat sine-check din po natin ito. Nilalagyan din po natin ito ng grasa para po hindi po siya matuyo, kasi pag natuyo po ito, ito po yung magiging sanhi na maputol yung ating speedometer cable. Tsaka dapat nilalagyan po natin yang ng langis yung ating speedometer cable para po hindi po siya kalawangin, kasi yun po yung nagiging dahilan kaya napuputol din po yung ating speedometer cable. Linis din pag may time. Pag nag-aayos po tayo, dapat ililinisan din po natin yung ating ginawang trabaho. Wow naman! Wow! Wow! Tutok mo dito kuya.
bihira lang po kasi magamit itong motor na to. Kapag lumalabas lang po may bibilhin sa labas, kung minsan pag malapit lang hindi po siya nagagamit. Wala palang base dito mga boss. So ganun naman po mga boss ang pagkakabit ng ating brake pad dito sa harap na bali ulitin ko po, nilinis po natin yung ating brake caliper tsaka yung mga parts po para pag ikinabit na po natin yung bagong brake pad natin para smooth po yung play ng ating brake. Bali hanggang dito lamang po yung ating ginawang video kasi may ginawang video na po tayo para dun sa pagbi-bleeding ng ating brake, yung nilagyan po natin ng brake fluid. May video na po tayo doon, sana tingnan nyo lang po yun sa ating mga video. So yun lamang po mga boss, sana may natutunan po kayo sa ating ginawang video at sana nasubaybayan nyo po yung ating ginawang tutorial. Maraming salamat po. So shout out na po tayo. Shout out nga pala dun sa Trupang MA Printing Services sa pag-provide po ng aming riding jersey. Saka shout out po dun sa aking mga kumpare. So yun lamang mga boss. Paki-like na lang at saka paki-subscribe po yung ating channel. Maraming salamat po. Babel.